Dama na rin sa San Lazaro Hospital ang pagbaha ng mga pasyenteng may leptospirosis kung saan may 3 nang nasawi. Nagkukulang na rin po doon ang mga doktor, nurse at mga gamit para sa dialysis. Nakatutok si Maki Pulido. Bilang isa sa mga frontliner ng Valenzuela City sa kasagsagan ng Bagyong Carina, maraming beses daw lumusong sa baha si Jose para tulungan ang mga aso't pusang naapektuhan ng pagbaha. Ilang araw matapos ang bagyo, tinamaan siya ng leptospirosis. Talagang, siyempre, sacrifice. May mga tumutulong na mga kaibigan. Yun na lang po muna ang inasa. Bumabagyo pa lang noong July 24, sinimulan na ng San Lazaro Hospital ang pagdating ng mga leptospirosis patients tulad ni Jose. 59 lepto patients ang nakakonfine sa San Lazaro sa ngayon, 37 ang severe o malala ang kondisyon. Sa dami nga ng mga pasyente, nagkukulang na ng doktor, nurse, maging mga gamit para sa dialysis. Kaya kung madagdagan pa ang mga pasyente, kakailanganin na raw nilang i-refer sa ibang ospital ang mga ngailangan ng dialysis dahil 4 lang ang kanilang dialysis machine. Ang aming pong mga gamot pang dialysis, naubos na rin po, na kailangan pong mag-emergency purchase. 3 sa mga pasyente nilang may severe lepto binawian ng buhay nitong linggo. Yung isa is 3 araw na po siyang walang ihi, so very late na po yun. Yung isa naman po, hindi po, na-delay po kasi ayaw din ng family, ayaw po nalang magpa-dialysis. Mostly po, ang burden po is yung delay hospital consult. Kaya kung hindi raw maiwasang lumusong sa baha, tiyaking makainom agad ng antibiotic na doxycycline na makukuha sa Barangay Health Center. Kung magkasintomas naman tulad ng lagnat at pananakit ng kalamnan pagkatapos lumusong sa baha, huwag daw itong hintaying lumala. Kasi nabibigyan natin sila ng lunas at nabibigyan natin sila ng antibiotic na ang mga kanilang karamdaman hindi po pumupunta sa moderate or sa severe type. Pinag-aaralan na raw ng Department of Health ang sitwasyon para maging mas epektibo ang responde sa inaasahang pagtaas pa ng bilang ng leptospirosis cases. Sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City na dinagsari ng lepto patients, nagpadala na ng 15 medical personnel ang Philippine Red Cross para tumulong sa mga pasyente. Naglagay din ng welfare desk para sa mga kaanak ng lepto patients. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.